Maaaring kabisado niyo na po ang text kong ito. Ilang beses na po itong na-preach sa ating kalagitnaan. Ito po ay very relevant ngayon sa ating kapanahonan. Kaya ayon na sa ito ay nararamdaman natin na pakinggan. Ating basahin ang Hebrew chapter 10, verse 24 to 25. Babasahin ko po sa English. At sinasabi ko dito, for Christ, 25, okay, 24 to 25, and let us consider how to stir up one another to love and good works. Verse 25, not neglecting to meet together as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Tayo po manalangin. Salamat po Diyos sa pagbasa ng iyong salita sa aming kalagitnaan. Limos po namin ang tulong ng Bandang Espiritu na pagbigyan po kami ng pangunawa sa mga bagay na aming napakinggan sa umaga po nito. Maraming salamat po Diyos muli sa biyaya mong walang hanggan na aming pinagtamasa. At kami po ay nagagalang at natutuwa sapagkat muli po namin kayo makapagpalag sa araw ng ito. Ganun din po sa mga kapatiran. Maraming salamat po Diyos sa mga dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Alright, so tayo, alam po natin na meron tayong tatlong major meeting. Diyan ay, kung alam po natin ay of course, yung twice on Sunday, it is the morning service and the afternoon service. Plus yung ating prayer meeting. Yan po yung major na ating ginagawa. The rest ay karagdagan lamang po yun para sa ibang mga gawain pa. At nagbibigay din po ito sa atin sapagkat nakapasalamuha po natin ang mga kapatiran. Nagbibigay po sa atin ng encouragement sa bawat isa po sa atin. Kaya sa ating pag-uusapan ngayon, with this titulo kanina ay huwag natin kaligtaan ang ating pagtitipon o yung ating mga tipanan sapagkat napakahalaga po ito dahil ang Kristiyano ay hindi dapat mamuhay in isolation. Hindi yun ang design ng Diyos dahil magmula nung una, from the beginning, God designed. Dinisenyo ng Diyos ang sangkatauhan na magkaroon ng fellowship sa bawat isa. At yan po ay yung bawat isa sa atin na dapat ay magsama-sama. At ang katotohanan po ito ay nag-uga kung saan ang Diyos ay nilikha niya ang tao, ang sanlibutan. May God declared, it is not good for man to be alone. Ayan po yung sinasabi ko ng Genesis chapter 2, verse 18. At yan po yung disenyo ng Diyos. Kaya lang, sa problema po ngayon natin, sa ating bagong mundo, maraming mga mananampalataya na naging apostombre niya ang naging isa. There is an spiritual isolation. Ayun yung naging problema ngayon. Right? Kaya nilalaktawan some neglecting because of their personal convenience. While the others ay discouraged. Pag nadiskurahe ka sa mga pagsubok o conflict or anything in worldly distractions, ay nakakalimutan yung bagay na kung saan ay nakipagtipan sa bawat isa po sa atin. That's why ang simulat ko ng Hebrew, yung sumulat ng Hebrew nito ay sinasabi po niya sa mga Kristiyano
na kung saan ay kapag humaharap ka ng mga bagay, anything persecution or hardship, right? Ay pinapaalala po tayo that meeting or yung pagsasama sa bawat isa ay napaka-vital po ito. Napaka-importante po ito in our spiritual endurance. Kung gusto mong magiging matatag, ay dapat huwag nating kaligtaan ang pagtitipon. Kung gusto mong magiging matatag, magkaroon ng endurance, huwag nating kaligtaan. That's why Paul reminds us na palalahanan ang mga Kristiyano. Kaya itong verse na ating pag-aaralan ay nagutos na huwag nating kaligtaan, no? For one another on to love and good deeds. Sabihin, pinapaalalahanan tayo kasi makikita ko yung ginagawa ko natin as ng good example. Pag gumawa ka ng kabutihan, makikita ng kapatiran mo yan. God magbibigay ko sa kanya ng higit na encouragement para lalo magpatuloy. Sinasabi na huwag nating kaligtaan o huwag nating kalimutan yung pagtitipon sa bawat isa. Because sabi po ng text po natin, encourage one another as we see the day is approaching. Kapag walang nagpapaalala po sa atin, hindi natin makikita kung ano yung magiging patutunguhan ng isang Kristiyano, right? Kasi all of a sudden, alam niya, ay okay na ako. Whatever na mangyari, still okay pa rin ako. What if mawala yung sigasig po natin? Yung ating pagkasigasig sa Diyos. Sometimes ay nawawala natin. Kaya tingnan po natin kung ano po ang mensahe na makukuha po natin, kung saan ay bakit hindi po natin dapat i-give up ang ating pagtitipon together, how the regular fellowship ay nagbibigay po sa atin ng kalakasan. Tingnan po natin kung ano po ang mensahe na dapat po natin makita. Na ito ay maraming beses na natin napakita. Sometimes, maaaring napuno lang po tayo. Right? Mga ganitong klase ng mensahe. It needs, no? Relevant sa ating panahon ngayon. Kaya yung ating mga ginagawang sermon ngayon, although ito ay selective, tinitignan natin na talaga angkop po sa pangangailangan po natin. Kaya nga, binitawan muna natin yung ating exposition regarding sa death of James. Nakikita po natin. Right? So, buksan po natin. Sabi po ng verse 24 sa ating text, chapter 10, ay sinasabi po dito, basahin po natin. Okay? And let us consider how to stir up one another to love and good works. No, it means there is a call or encouragement. Merong panawagan sa bawat isa sa atin para magkaroon ng encouragement. Right? So, anong sinasabi po dito na dapat gawin? There is a role of the church. Merong tungkulin ang simbahan sa bawat isa o any individual na dapat natin gawin is to encourage one another. Tandaan po natin, the early church provide a powerful model of Christian fellowship. Nagpakita ang mga naunang simbahan ng isang modelo para magkaroon ng pagtitipon o pagsasama ng mga Kristiyano, at makikita natin po yan in Acts chapter 2 verse 42 to
Nandun po yung record ko, no? Ano ang ginagawa ng mga Kristiyano po ito? Ano ang tinuturo ng namumuno sa mga Kristiyano during that time? Sila po ay nag-devote saan? They are devoted to teaching. Yun yung pinakamahalaga sa lahat. It means learning God's Word together. Kaya ginagawa po natin ang lahat ng dapat natin gawin. That's why we have the online Bible study o meron pang pagpagdating na ginagawa po natin. Bagamat hindi tayo regularly nagtitipon because merong mga bagay din na itinuturo para ang mga Kristiyano ay hindi mapawalay sa kanyang kinalalagyan. Kapag wala na po yung mga gawain po yun, sa maging Kristiyano. Yan po yung ginagawa nila during that time. And there is a fellowship. Ano ibig sabihin po noon? Sharing life and burdens one another. Ano yung ginagawa nila? Nagtitipon sila dahil gusto nilang ambagan ang isa nilang kapatid na walang-wala. Gusto nilang buhatin, tulungan ang isang Kristiyanong kapatid na merong kabigayan. Ito yung ginagawa nila noong unang panahon. And hindi lamang po yun, ginagawa din po nila yung breaking of bread. Ginagawa din po natin. Ibig sabihin, they are regularly observing the Lord's Supper and sharing meals. Ano ba ang ginagawa ng mga Kristiyano? Prayer. No? They are praying and seeking God. That's why meron po tayong prayer meeting. We want to seek God together in unity na sa pagkakataon po nito. Dapat meron tayong pagkakaisa. Bagamat iba-iba ang ating opinion, pero ang hinihingi ng Bible o ng salita ng Diyos ang magkakaisa ng sa bakit kasi ang nagkakaisa ay nakikita mo ng lakas. Kung nagkakawat ang lakas ay problema. Yun. Okay? Kaya tandaan po natin mga kapatid, ang ating gathering na ginagawa na tipon-tipon ay hindi lang ito tradisyon, no? Hindi ito tradisyon na ginagawa ng iba, tradisyon sa kanila. Just to seek na magkita lang po sila, pero sa atin ay ito ay kadahilanan para magpalakasan po ng bawat isa. Strengthening our faith in action. Pero sa kanila hindi na mahalaga. Okay? Kaya sumisigaw si Paul sa mga Kristiyano in Galatians, sa ng Galatians, that we are commanding to bear one another's burdens. Okay? Nakita kasi ni Paul na bagay po. Kaya nakikita din po natin ang kadahilanan para at least masunod po natin yung mga pag-ibig. Kapag ginawa po natin, we are fulfill the law of Christ. Kaya mahalaga po yung mga kapatid. Bakit makapangyarihan ang encouragement ng bawat Christian? Tingnan po natin how the power of Christian encouragement. Tandaan po natin, encouragement ay siguro alam na natin ang sabihin mo ito na kapag mayroong pagsak ay ni-encourage mo siya na labanan o magiging malakas. Tandaan po natin, encouragement is like a fuel. Parang langis o gas, anything na ito po ay nagbibigay ng lakas o fuel sa isang naglalakbay, nangihinang naglalakbay, just as an athlete performs. Nakikita po natin, kapag ang isang atleta nagpe-perform, tapos may mga nag-cheer, sumisigaw, lumalakas po yun, bumabangon po yun. So, ganun din po ang mga Kristiyano. Lumalakas ang Kristiyano, lumalago ang Kristiyano.
Kristiyano with somebody encourage him, di ba? Bawat Kristiyano, alam po natin, lumalakas po yan at nagiging stronger po yan. She was encouraged, so he was encouraged. Diba? Lumalakas po yan. Lalo na po ang body of Christ. Lahat ng mga mananampalataya ay encouraged sa isang Kristiyano na nabibigatan, lumabagsak. Lumalakas po yan. Okay? Bumabangon po yan. Kailangan po natin po yan. Kaya yung sigaw ng isang Kristiyano o sino man sa isang larangan, lalo sa sport, sumisigaw po yan. Okay? Ay talagang tatapusin po na ang labanan. So ganun din po ang Kristiyano. That's why we must for one another natin ating pagmamahal sa Kanya or even sa good works. Okay? Nakita po ng kapag pumunod, lalakas po siya. Okay? Kaya tandaan po natin, kapag ang mga Kristiyano ay nagtitipon, ano ang nakikita po natin po dito? Ano ang nararamdaman po ninyo? Ano ang na-obserbahan po ninyo? Kapag nagtitipon po tayo, ano yung una nating nakikita? It reminds God's promises. Right? Nakikita po natin. Ano pa yung mga dapat natin makita? Nasusuportahan ang isang Kristiyano kapag merong pagsubok. Okay? At nagiging matatag. Lumalabas ang kanyang pananampalataya at ang kanyang katapatan sa Panginoon. Times comes na kung saan ay nagtitipon tayo. Katakilan kapag kinalimutan mo, inilaktawan mo, kinaligtaan mo ang pagtitipon, anong mangyayari? Nanakaw. Dapat magpatuloy ka ng pananampalataya. Subukan ko natin, di ba? Pag isolated ka sa isang bagay, anong nangyayari? Nagiging manina. Kaya kapag yan ay pinalikuran po natin, nilaktawan po natin, nilip po natin, ninanakaw po yung encouragement na dapat kailangan mo para magpatuloy ka sa pananampalataya. Yan ang nangyayari sa mga kapatid. At makikita po natin yung panganib, the danger of forsaking church. Mayroong panganib pag nanigit po natin ang pag-ibig. Kaya sabi po ng exponent, let us not give up. We didn't give up. Kaya yung ginagawa din po ng iba. Diba? Some of the early Christian, yun, maraming mga Kristiyano una ay tinalikuran nila ang kanilang mga simbahan. Maraming gumawa po because there is persecution. Natakot po sila sa kanilang pananampalataya. They fear the suffering of Christ. Humaligtad po sila dahil natakot sila na madamay po sila sa ano pa yung mga kadahilan? Worldly distraction. Okay? Hindi nila nakayanan yung hatak ng secular life. Hindi nila nakayanan. Yung spiritual business. Okay? Kapag umabot ito sa iyo, you will lose your motivation to stay connected. Kapag pinabayaan natin lahat ng ito. At yan ang nangyayari ngayon. At
Yan yung nagaganap ngayon sa ating kapanahonan. Kaya kapag ang isang mananampalataya, hiniwalay niya ang kanyang sarili sa nakakarami o sa mga Kristiyano, kapwa niyang Kristiyano, they became maaaring mangihina po yan. You become spiritually weak. Ay, yan ang tatargetin ng kaaway. Diba? Kapag nag-iisa ka, bilang isang Kristiyano at gusto mo mag-isang Kristiyano lang, eh, you become the more vulnerable to words. Ikaw ang aatakin. Kaya yan po ang tinatarget ni Satanas. Those Christian na kung saan ay hinihiwalay nila ang kanilang mga sarili. That's why in 1 Peter chapter 5 verse 8, ito yung warning. Be sober-minded, be watchful. Your adversary, the devil, rolls around like a roaring lion. Kaya kapag nag-iisa ka, ay talagang subject to devour. Yung kaaway, laging hinahanap ang isang mahinang sinuman. Lagi yung target ni Satanas. Always, yun ang target, the weak and isolated. Okay. Ikaw ang tatargetin mo. Kaya kapag miniglik po natin ang pakikipagtipan o pakikipagsalamuha sa mga Kristiyano, ibig lang sabihin, hiniwalay mo ang sarili mo from the spiritual strength of the body of Christ. Hiniwalay ka. Samantala, ang lakas ng isang Kristiyano ay natutuwa sa sarili. Alam mo ba yung analogy ng fire? The analogy of fire ay yung bawa, siklo ng mga kahoy, teraso ng mga kahoy. Yun ay sinunod mo, inalis mo yung isa. Okay? Ano mangyayari doon? Siyempre, mamamatay ang kanyang apoy. Okay? Pero kung babalik mo ulit, ay nabubulit ulit. Sundin ulit. At yan din ang mangyayari sa atin, sa bawat isa po sa atin. We separate from the church. Okay? Yung pagiging masigasig mo, yung sila mo, mawawala po yan. Diminish. Mawawala po yan. At yan ay nangyayari na. At napatunayan na po natin. Kaya minsan, pag bumabalik ang mga Kristiyano sa tagal ng panahon, magugulat ka, di ba? Ang tao noon ay biglang sumisigla, biglang nagiging malakas, nagiging unhindered na, hindi mo na mapigilan sa pagdiling. Na ibig sabihin, yung kanyang passion, yung kanyang pagiging masigasig sa Diyos, ay bumabalik, nare-rekindle, lalong kumakalag. Pinipignan po natin ang mga ganyang it's true na dapat ang mga Kristiyano dahil ang Diyos, hindi naman tayo pinagayaan na bahala ka na sa pagiging Kristiyano. Buwan suma. Hindi, binigyan po tayo ng mga kasangkapan ng biyaya. It's more of you kung yan ay gagamitin naman. At meron namang warning sa atin. Pag yan, hindi ko natin ginawa at yan ang mangyayari. And we don't want na mangyayari po sa atin po yan. Diba? Dahil alam po natin na ang purpose ng ating Diyos is to continue hanggang sa magiging pagkamo ang mga diba? Kaya nga nagising ng Diyos po yun. Hindi tayo naniniwala as per the destruction ng mga pahala na ang banal na espiritu. No?
Although talagang banal spirito ang bahala kung ikaw ay kikilos. Kasi inihintay nila yung paggalaw. But meron tayong responsibilidad na yung Diyos, ang mga bagay na dapat natin. Na we should remind na ang Biblia ay nag-iwan din ng mga bagay na dapat po natin isuotin. That's why we must put on the full armor of God. Di ba? At alam na po natin po yun. Diba? Yan yung dapat po natin kaya binigyan na tayo ng full armor. So, one of the armor na ibinigay po sa atin is yung fellowship. Okay? Yung pagpipit mo. Sandata na ibinigay po sa atin. If someone abandoning the church, ano ang mangyayari? Halimbawa kung wala ikaw, nilaktawan mo ang isang bagay o yung mga means of basis. Ano ang mangyayari? Sa isang Kristiyano, there is a spiritual oldness. Yan yung isa. Manlalamig ka na. Okay? Pagkatapos nun, mawawala na yung passion mo sa Diyos. Sunod-sunod na po yun. Right? Hanggang sa matangay ka na ng mga doktrina ng iba, magiging susceptible ka na sa mga false teaching, yayakapin mo ng mga bagay na yun. Dahil drift ka na, pawalay ka na, angod ka na. Alam niya yun, hindi mo nabibigyan ng pansin. Kung tumakay patutuhanan, baka ito ay mali. Ano yun ang magiging matatanggap mo na, bakit hindi na makakatutuhanan. Manghihina ang iyong pananampalataya. Yun ang pinakamasakit mga kapatid. Dahil mawawala yung focus mo about God's truth and the promises. Pag nawala na po yun, kawawang Kristiyano. We should commit. Okay? Dapat po natin sikapin to meet one another. Commit to meeting one another para maprotektahan ang inyong spiritual condition. Para hindi mapariwala ang ating spiritual condition. And tingnan po natin yung urgency. Bakit mayroong urgency together? Okay? Mayroong urgency as we wait habang tayo po ay naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. At yan po yung sinasabi ng verse 20. As we wait for Christ return. Ano sabi po ng verse 25? Let us encourage one another, and all the more as we see the day approaching. Magpalakasan po tayo. Yung tinatawag na the day, it refers to the second coming of Christ. As the day closer. Okay? At alam po natin na papalapit at papalapit. That's why we must be even more diligent. Dapat magsumikap po tayo, magiging diligent po tayo sa ating gathering, sa ating pagpunta sa simbahan. Dahil yan po yung kadalanan na bibigay ng kalakasan po sa atin. We must be to gather one another. Bakit kaya? Bakit kaya ganito ang warning ng Hebrew? Because alam ko natin, at times,
will grow harder. Alam mo, kung yung ibang paniniwala na magiging mabuti pa ang pagdating. Yung paniniwala kasi na habang tumatagal, habang dumarating ang Panginoon, ay gumaganda ang mga kondisyon ng sanglibutan. Pero if we observe, ay mapalapit ang ating pagkapanahonan po natin ay lalong naghihirap, right? Ano po natin? Okay? Kaya, bakit yung warning na ganito? Because there are times, the times will grow harder. Okay? Kasi nag-warning ang Biblia na ang huling araw ay darating. Diba? Temptation will increase. Ayan po, sinasabi po ng 2 Timothy chapter 3, verse 1-5. Lalo pang laganap, subo o temptation sa ating even persecution will rise. Hindi ko natin alam. Kasi buwan ko eh. Maring darating panahon ay lalo pang galagana ang persecution. Isa lang na nakikita ko na false teaching arise. Yan ay kumakalat. Kalat ng kalat. Kaya if we are regularly, okay, at regular na tao ay sumasama sa pagtitipon, our church fellowship, yung tumutulong para lalo pa tayo magiging matibay. Will help us to stand firm. Lalo tumitibay ang isang Kristiyano at lalo siya mag-i-endure sa mga bagay na magpagsulong meron siya. Ano bang nangyayari? Ano ba yung dapat natin gawin? Encourage them. Encourage everyone in the life of Christ return. Encourage mo ang bawat isa sa liwanag ng pagbabalik ng ating Panginoon. That's why Paul reminds us again. Ang sabi po niya, encourage one another with these words. The return of Christ, alam po natin, the return of Christ, it is your great hope. Ito yung malaking pag-asa po natin. Okay? At yan ang magbibigay sa atin ng kalakasan. That's why meeting together help us para makapanatili po tayo. We stay focused. Mag-focus po tayo about the eternal things. Ay kung makiwalay ka, walang papaalala sa iyo. Okay? Ano na, ano na ngayon, talagang nakukonsume ang tao sa mga worldly na bagay. Diba? Kahit Christian, talagang nakukonsume siya by worldly concern. Anong tanggap po natin kung nag-iwalay po tayo? Ano ang ating laban kapag tayo po ay nag-iisa? That's why James chapter 5 verse 8 urges us to stand firm, to have patience. Okay? Dahil, of course, nagbabalik ng ating Panginoon. Okay? So, ano ibig sabihin po nito? Na magbibigay po sa atin para magbantad po tayo to be watchful and prepared. Para magkaroon po tayo ng lakas to be spiritually strong. Okay? At
magagawa ng natin po yan in the context of Christian faith. Dahil ang simbahan ay yan ay luklukan o refuse. Dahil ang simbahan, yan yung ating refuse sa ating nilalang. Kaya po natin, ang simbahan is a refuse in this dark world. Right? Dahil ang mundong ito, habang lumalaki, lumalago, sa matilim na kalalagayan, dapat ang Kristiyano mas shine brighter. Dapat mag-gawin po tayo magiging maliwanag sa sanlibutan. Kaya tandaan po natin mga kapatid, ang pagtitipon ng mga mananampalataya ay ito ay yung tinatawag na spiritual oasis. Silungan. Silungan. Okay? Silungan po ito. Silungan ito ng mga tao na kung saan ay nasa kanilang kapatid. Maaaring makikita ng mga tao kung sino ang anong ginagawa ng mga tao nito. Anong meron nito. Makikita ko na. At yan ay sisilong ko siya. Kasi makikita nila na dito ay tayo ay nag-worship, sumasamba sa Diyos. Right? Nakikita nila na tayo ay nananalangin. Makikita nila na tayo ay nag-aaral. Natuto tayo sa salita ng Diyos. Makikita nila na tayo ay naglilingkod sa bawat isa, ilan sa kanila. At makikita nila na tayo ay nagpapalakasan sa bawat isa. Kaya mga kapatid, meeting together is not optional. Hindi ito optional. Kundi ito ay divine order. Bilang sabihin, necessity po. So, paano po natin i-apply po ito? Paano po tayo mag-response bilang mga Kristiyano? How do we respond? Okay? Ito yung magiging response po natin. Commit to regular church attendance. Right? So, bahala na po tayo. Paano po tayo magkukumit po ito? Alam po natin na meron po tayong kadahilanan. Right? Ano ba? We must prioritize Sunday worship. Okay? Bible study or any Bible study, online Bible study. Or prayer meetings. We must we treat church as an-essential. No? Kasi, di ba, tinitreat nila, simbahan lang po yan. We must treat a church as an-essential, not an afterthought. Sometimes, gano'n. Okay? So, ang gagawin po natin, join any fellowship group. Okay? Magiging aktibo po tayo bilang mga Kristiyano, any discipleship training, anything. Ano man yung mga lumalabas po dyan kasi binisign lang ng mga industrias para sa ating kalakasan. Diba? Hindi yan basta-basta. Design po yun ng Diyos. Ay, yan po dapat mga atin na. Hindi sa lahat, build deep relationships with one another. Okay? We must encourage someone today na kapag mayroong kapatid na nag-a-absent, may mga text naman. Imbis na paksayin po natin sa pagsagot-sagot sa mga gamitin na rin natin. Los absent.
Nung sa linggo, ano nangyari? Kumustahin mo natin? Para itulong mo tayo. Or, visit. Hindi na gusto kasi yung visit eh. Kaya nga pinalitan na lang sa text na. No? Gagastos pa. Pag bibisita ko tayo, paano kung malayo? So, andyan na yung text, messenger. Yun po yung gagawin po natin. Magpadala ka ng mensahe para ma-encourage someone struggling, di ba? Kaya kung alam po natin, magpadala ka. Yun lahat po yun ay makakatulong ng extension para sa ating fellowship. Kung meron tayo ng pansin, wala si ganito. Time to text. Napadala po natin ang ating good works and pagmamahal sa kapatid. As we close, tandaan po natin mga kapatid, sa paglalakbay ng ating pananampalataya ay hindi tayo nag-iisa. We are not journey alone. Tinatawagan po tayo ng Diyos to walk together in faith. Okay? Tinatawagan po tayo ng Diyos na malumakad sama-sama para lumakad po tayo sa pananampalataya, encourage ang bawat isa at para magkaroon po tayo ng perseverance. Kasi kasama po para mag-perseverance. Right? Nakakita na ba kayo ng ibon na grupo? Ano ba yung ibon na grupo na kapag lumipad sila, mayroon silang commander? Anong klase ibon yun? Pato ba yun? Taga? Lumipad na mayroon silang commander, mayroong namumuno na isa. Kapag napagod yung isa, pumapalit yung isa. Okay? Kaya the more na may pumapalit, lumalayo ang kanilang nararating. Kasi pag napagod yun, may pagod na ako. Tama nga. Hindi, may pumapalit. Kaya sila ay nakakarating sa malayong lugar. Okay? Na ibig na sabihin, merong isa na mamumuno sa lahat upang sila ay makarating pa sa mas malayo na hindi nila inaasahan. Ganun din po tayo mga kapatid. We grow stronger, go farther, and endure better together. Diba? Pag sama-sama po tayo, we go further. At nakakapag-taste po tayo ng mas maganda. Kaya again, no? Sabi ng text po natin, let us not give up meeting together, but rather encourage one another all the more as we see the day approaching. Ang nakikita po natin. Tayo na. Maraming salamat po ng Diyos sa pagkakataon na ito saan hindi po namin pakinggan ang mensahe na ito na saan ay nagpapaalala po muli sa amin sa mga kapatid na maaaring pinanghinaan dahil sa maraming kadahilan. Ito ay sa paalala po muli ito na nagbigay ang muli po namin at isipin at pagbuksan ang kalagahan ng mga bagay na dapat natin tanggapin na aming pagtitibo na po ay napakahalaga sa bawat isa po sa amin. Saan ay pinagdus ko ng
Diyos ang bagay na ito para hindi ko magalit ang sadya. Alam ko naman doon, ang marami kong bagay pa, pero isa ito sa kadahilan bakit nangihilang ko